Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 sa mga pinaka-iconic na maswerteng halaman. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Sa buong sibilisasyon at sa buong kasaysayan, ang mga tao ay bumaling sa natural na mundo para sa mga palatandaan ng proteksyon, kapalaran, at espiritual na patnubay. Kabilang sa mga ito, ang ilang mga halaman ay patuloy na iginagalang bilang mapalad, hindi lamang dahil sa kanilang mga botanikal na katangian, ngunit dahil sa mga kwento, ritual, at pag-asa na hinabi sa kanila ng mga kulturang nagpapahalaga sa kanila. Ang sumusunod na mahabang form na paggalugad ay sumasalamin sa 10 sa mga pinaka-iconic na maswerteng halaman ang kanilang mga pinagmulan, simbolismo, alamat, at ang emosyonal o espiritual na swerte na pinaniniwalaan ng mga tao. Una, Lucky Bamboo, ang arkitekto ng balanse at fortune. Ang Lucky Bamboo, kahit na hindi tunay na kawayan ngunit isang uri ng resina, ay naging isa sa mga pinaka-universal na simbolo ng kasaganaan. Nag-ugat ng malalim sa pilosopiya ng Feng Shui, ang Lucky Bamboo ay kumakatawan sa pagkakaisa sa 5 natural na elemento, kahoy, tubig, lupa, apoy, at metal, kapag ipinari sa mga bato, laso, at florera. Ang katatagan nito sa mahinang liwanag at tubig ay sumisimbolo sa kakayahang umangkop, na ginagawa itong isang halaman na hindi lamang nagdudulot ng swerte ngunit nagtuturo nito, na nagpapaalala sa mga tagapag-alaga na ang kasaganaan ay kadalasang nagmumula sa pagiging flexible at grounded. Pangalawa, Money Plant, ang puno ng kaunlaran at paglago ng emosyonal. Kilala sa buong Asya bilang magnet para sa kayamanan, ang money plant ay pinaniniwalaang nakakakuha ng katatagan sa pananalapi saan man ito malayang lumalago. Ang hugis puso ng mga dahon nito ay kadalasang binibigyang kahulugan bilang mga sagisag ng pagmamahal at pag-aalaga sa sarili, habang ang mga sumusunod na baging nito ay kumakatawan sa patuloy na paglawak. Higit pa sa simbolismo sa pananalapi, ang halaman ay pinahahalagahan para sa kakayahang linisin ang panloob na hangin, na binabawasan ang negatibong enerhiya, parehong literal at emosyonal. Sa maraming mga tahanan, ito ay nagiging isang tahimik na tagapag-alaga ng kapayapaan, banayad na nakakaimpluwensya sa kapaligiran at mood. Pangatlo, Jade Plant, ang succulent of wealth and longevity. Ang jade plant, o Crassula ovata, ay isang staple sa mga opisina, tindahan, at entryway kung saan ito ay tumatayo bilang botanical ambassador ng kasaganaan. Ang mga bilog na dahon nito na parang barya ay nagsisilbing simbolikong representasyon ng pagtitipid, kasaganaan, at naipon na kapalaran. Sa tradisyon ng Feng Shui, ang jade plant ay inilalagay malapit sa mga pasukan upang mag-imbita ng kayamanan, o sa mga espasyo ng negosyo upang suportahan ang tagumpay at paglago. Ang kahabaan ng buhay nito ay sumisimbolo din sa pag-asa na ang kayamanan, tulad ng halaman mismo, ay magtatagal sa mga henerasyon. Pang-apat, Rubber Plant, ang simbolo ng katatagan at proteksyong enerhiya. Malaki, may kantab, at kapansin-pansin, ang rubber plant ay may mga konotasyon ng lakas, saligan, at proteksyon na kapalaran. Madalas itong dinadala sa mga tahanan kung saan naghahanap ng katatagan ang may-ari, pinansyal, emosyonal, o pampamilya. Itinuturing ng ilang tradisyon ang makapal na dahon bilang mga kalasag na sumisipsip ng negativity. Kapag inilagay sa isang sala o sulok ng opisina, pinaniniwalaan na pinapalambat nito ang tensyon, pinapahusay ang pagiging produktibo, at lumilikha ng isang hindi inaasahang kapaligiran kung saan natural na umuunlad ang mabubuting desisyon. Panglima, Peace Lily, ang maningning na sagisag ng katahimikan at pagbabago. Ang matahimik na puting pamumulaklak ng peace lily ay matagal nang itinuturing na mga simbolo ng kadalisayan at espiritual na muling pagsilang. Bagaman hindi nauugnay sa swerte sa pananalapi, nagdudulot ito ng isang uri ng kapalaran na pantay na mahalaga, kapayapaan sa loob. Ayon sa lore, ang isang tahanan na may peace lily ay nakakaranas ng mas maayos na komunikasyon, higit na emosyonal na kalinawan, at banayad na paglutas ng mga salungatan. Bilang isang natural na air purifier, nag-aalis ito ng mga lason, na sinasalamin ang simbolikong papel nito sa paglilinis ng kaluluwa ng stress at mga negatibong kaisipan. Pang-anim, Snake Plant,
Ang tahimik na tagapangalaga laban sa kasawian. Sa mala-espada na mga dahon na nakatayong matangkad at matatag, ang snake plant ay ipinagdiriwang dahil sa pagiging matapang at proteksyon nito. Sa maraming kultura, ang halaman ay naisip na nagtataboy ng masamang enerhiya, inggit, at masamang hangarin. Ang katatagan nito, na makayanan ang tagtuyot, kadiliman, at kapabayaan, ay sumisimbolo ng lakas sa kahirapan. Ang pag-aalaga sa isang snake plant ay madalas na nagiging isang metapora para sa pagpapanatili ng tiyaga at kumpiyansa kahit na sa hindi tiyak na mga panahon. Pang-7. Rosemary. Ang herb ng memorya, katapatan, at mga pagpapala ng sambahayan. Ang rosemary ay higit pa sa karaniwang papel nito bilang isang culinary herb. Sa kasaysayan, ginamit ito sa mga kasalan, paglilibing, at mga pista opisyal bilang simbolo ng pag-alaala, pag-ibig, at espiritual na proteksyon. Naniniwala ang mga tao na ang isang umuunlad na halaman ng rosemary malapit sa pintuan ay nagpupala sa sambahayan ng kalinawan, katapatan sa mga mahal sa buhay, at proteksyon laban sa kasawian. Ang halimuyak nito ay sinasabing nagpapasigla sa isip, na naghihikayat sa pagkamalikhain at emosyonal na katatagan. Pang-8. Basil. Ang halaman ng good cheer at folk magic prosperity. Sa maraming bansa, ang basil ay itinatangi bilang isang buhay na sagisag ng magandang kapalaran. Sa India, ito ay konektado sa sagradong halaman ng tulsi, na sumisimbolo sa kadalisayan at kagalingan. Sa mga bahagi ng Europa, ang basil ay nauugnay sa pag-ibig, tamis, at pagkakasundo sa tahanan. Ang ilang mga pamahiin ay naniniwala pa nga na ang pagbibigay ng basil sa isang tao ay lumilikha ng isang hindi nakikitang baklod ng mabuting kalooban. Kapag lumaki sa kusina, pinaniniwalaang nag-aanyaya ito ng kasaganaan, sa anyuman ng kayamanan, masasarap na pagkain, o tawanan sa hapag. Pang-9. Orchids. Ang mga blossoms of grace, luxury, and fertility. Ang mga orchid, na may kaakit-akit na kagandahan, ay tiningnan bilang mga simbolo ng bihira at mataas na kapalaran. Sa Victorian England, kinakatawan nila ang karangyaan. Sa sinaunang Japan, sila ay nakita bilang mga badge ng pinong lasa at mataas na katayuan. Higit pa sa material na kayamanan, ang mga orchid ay madalas na konektado sa espiritual na kaunlaran, personal na paglago, pagkamalikhain, ang pamumulaklak ng mga bagong pagkakataon, at ang pinong balanse sa pagitan ng pagsisikap at kagandahan. Sinasagisag din nila ang pagkamayabong at bagong simula, na ginagawa itong mga itinatangi na regalo para sa mga bagong kasal o bagong mga magulang. Panghuli. Bamboo palm. Ang green harbinger ng malusog na kaunlaran. Ang bamboo palm, walang kaugnayan sa lucky bamboo, ay isang banayad na higanti ng mundo ng panloob na halaman. Ang mabalahibo nitong mga dahon at malambot na silweta ay nagdudulot ng swerte sa anyo ng kalusugan, malinis na hangin, at lakas ng buhay. Sa maraming interpretasyon ng Feng Shui, ang bamboo palm ay nagpapanumbalik ng sigla sa mga espasyo. Ang malago nitong mga dahon ay sinasabing naghihikayat ng pisikal at emosyonal na pagbabagong lakas, habang ang tuloy-tuloy na paglaki nito ay sumasailalim sa unti-unting pag-iipon ng magandang kapalaran. Magkasama, ang 10 maswerteng halaman na ito ay kumakatawan sa higit pa sa ornamental greenery. Ang mga ito ay mga simbolo ng mithiin ng tao, kayamanan, kapayapaan, pag-ibig, kalusugan, proteksyon, pagpapanibago, at bawat isa ay sumasalamin sa ating likas na pagnanais na kumonekta sa kalikasan sa makabuluhang paraan. Inilagay sa mga tahanan, opisina, hardin, o ibinigay bilang taos-pusong mga regalo, sila ay nagiging tahimik na mga kasama sa ating buhay. Ang kanilang presensya ay nagpapaalala sa atin na ang kapalaran ay madalas na lumalaki ng dahan-dahan, dahon sa dahon, sa pamamagitan ng pangangalaga, intensyon, at pagkakasundo sa kapaligiran ng isang tao. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.